engineers, nakatapos na tayo ng isang project kahit paano. So check lang natin, kumbaga kasi lilipat na tayo ng ibang project, kung yung iba sa inyo ay sasama, at least yung mga ganitong basic information dapat alam ninyo, kasi itong pag-uusapan natin ay tungkol sa mga plano, na yung plano kasi ay part ng planning. Ito yung pinaka-importante sa lahat, kasi paano ba yung ginagawa yung plano, ano rin mga sistema sa mga approval, yung gano'n, sa mga permits. So sino ba yung mga nagdi-design, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga query kung nasa operation na tayo. So at least malalaman natin kung ano talaga yung paano na clear yung plano pagka i-apply natin sa site. So yun nga, patapos na tayo sa project natin kahit paano. Hindi ako nakapag-discuss sa inyo nung una, at dahil natawan tayo nung una, at least ngayon yung mga basic information na ganito ma-share ko sa inyo para at least paglipat natin sa ibang project, at least mayroon kayong idea kung ano yung mga pinag-uusapan sa plano. Okay, so sa plano kasi meron tayong sets ng plano, ano ba yung mga plano na mga ginagawa para makagawa ng isang maayos na building. Number one, siyempre yung topographic survey. Yan. So sino ba yung nagkakandak ng topographic survey? Okay, ang mga kasama ko pala dito ngayon, electrical engineer ka, pero electrical engineer ikaw, Pat? Mechanical po. Mechanical engineer, ikaw, Jelly? Civil. Civil engineer. So mga kasama ko dito sa trabaho, mga engineer lahat. Yan. So sa topographic survey, siyempre nakakandak niyan ay geodetic engineer. Yan. So nakakandak ng topographic survey para makita kung ano yung yung orientation ng lote na pagtatayuan ng building. Siyempre orientation, kasama din yung elevation, ano ba yung mga structure sa paligid niya, diba? Ano ba yung mga existing mga naandun, meron ba mga puno doon, diba? Asan ba banda yung kalsada, then kasama din yung mga drainage, diba? Location ng drainage, sila ng quantity ng drainage, at ang importante din sa lahat ay yung elevation. Yung drainage kasi yun yung pagbabasihan sa pag-design ng sa plumbing, kung ano yung magiging elevation ng mga piping. So ganoon din naman yung contour, kailangan din yun, makita nyo kasi sa topographic survey, may mga contour doon, ibig sabihin merong elevation above sea level ang ginagamit doon. So makikita rin doon yung elevation ng kalsada, para at least ang pinaka-critical kasi sa pagdating sa elevation ay yung ground floor ng building, na dapat nakakonekta o kinukonsider yung elevation ng kalsada. So yun ang pinaka-importante sa topographic survey. So makakapag-design lang yung arkitekto ng pinakang floor plan o layout ng building base dito sa topographic survey. Kasi minsan, lalo na pag may mga nauna ng mga building, mga lumang building na pag sinurvey sa actual, nagkakaroon ng encroachment, ang ibig sabihin, yung natayong building, pumasok na dun sa lote na pagtatayuan ng panibagong building. So anong nangyayari, hindi man, kumbaga, kung mag-drawing lang yung arkitekto base dun sa lot plan at hindi nagkaroon ng actual survey, hindi siya magiging katotohanan yung itatayong building. So nangyari na sa amin dati sa mga previous project namin, at nag-encroach yung kapitbahay. So ang ginawa, para magkaroon ng seismic gap, yung mismong tatay namin building ang nag-adjust ng arkitekto. Okay? So siyempre, ang gumagawa ng topographic survey, ulit-ulit, geodetic engineer. Okay? Then, pag mag-uumpisa naman na yung building, nagpapa-third party pa rin tayo ng survey. Geodetic engineer pa rin, tapos sila yung nagbibigay sa atin ng puntos kapag mag-layout na ng footprints ng building. Okay? Siyempre, sumunod, architectural. Alam naman natin siguro kung sino gumagawa ng architectural, di ba? Architect. Okay? So, sa architectural plan, ano naman yung mga makikita natin sa architectural plan? Siyempre, ang pinaka-basic dyan, floor plan. Okay? Makikita natin ngayon kung ano yung mga layout. Nasaan yung elevator, nasaan yung hagdan, nasaan yung entrance, nasaan yung mga bedroom o yung mga room, nasaan yung toilet, nasaan ang stair, nasaan ang rampa. So, ibig sabihin in general yung layout ng building. Makikita rin natin sa architectural plan, ano naman yung itsura ng building, yung elevation, lahat ng side, front, left, right, saka rear. Okay? So, makita natin yung mga detail, may mga kanya-kanyang detail. Meron din detail ng pintuan, detail ng bintana. Okay? Ano yung klase ng mga finish, anong ceiling,
anong wall finish, anong finish ng flooring. Okay? So yun yung pinaka-basic dun sa kumbaga, maraming detail naman architectural, pero yun yung pinaka-basic. Pati yung detail ng stair. Okay? So sa architectural yun, na design naman ng arkitekto. Okay? Sa buong building, yung arkitekto talaga siya yung principal designer. Siya ang nagdi-design. Kumbaga, lahat ng itong mga nasa baba, simula structural hanggang fireproof, susunod din sa architectural plan. Kasi siya ang maunang drawing. Diba? So, pinag-usapan dito sa architectural plan, yung floor plan, yung layout para ma-maximize yung area. So, ito yung sinasabi ko lagi na ang architectural, yung architectural design, hindi lang aesthetic yung pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan sa architectural plan para ma-maximize yung area. At nasa tamang orientation, tamang circulation para yung mag-occupy sa isang building ay nahagalaw ng maayos doon sa loob ng building. Kasama na dyan kinukonsider din yung safety. Diba? Kaya nga, saan ang fire exit? Isipin, kinukonsider yun ng arkitekto kung saan dapat ilalagay yung fire exit. Na kailangan kita sa lahat ng mga nasa building at yung accessible. Yung ang thinking kasi ng iba, pag architecture, kung ano yung itsura ng building. Hindi man ang importante yung itsura ng building. Kasi yung itsura kasi ng building, consider yan as landmark. Ang ganda ng building na yun, sinong design kaya doon sa arkitekto. Pero ang totoong importante ng architecture nandun sa loob, kung paano nagiging komportable gumalaw yung nakatira sa loob ng building. At saka safety. Okay? So, siyempre, sumunod, structural. Ayan, pinag-usapan natin structural. Sino naman nagdi-design? Siyempre, structural engineer, civil engineer. Okay? So, doon na. Kumbaga, dito, sa architecture din pala, balikan ko lang, sila din usually yung nagdi-decide kung saan mas magandang ilagay yung halimbawa, shear wall. Kasi, kung saan ilalagay yung arkitekto yung elevator, dun susunod yung structural engineer kung nasaan yung shear wall niya. So, same din yung mga poste para hindi man makaabala dun sa circulation sa loob ng building. So, ang nag-a-adjust usually talaga, itong structural. Yan. So, structural, nag-uusapan natin. Umpisa natin sa pundasyon, anong size ng footing, anong gagamiting bakal, okay? Ganun din sa mga poste, anong size ng poste, anong size ng shear wall, diba? Ilang bakal, anong diameter ng bakal, anong spacing ng mga poste, yan. Base doon sa required ng architectural plan. So, yun yung para sa structural. Okay? Mechanical. Okay, maraming mechanical sa building. Unang-una, ventilation, aircon, ano pa, elevator. Kung sa mall naman, merong escalator. Okay? So, part yan sa mechanical. Di ba ikaw mechanical, pre? Ito. Di ba ikaw mechanical, Pat? Yes, sir. Tama ba? Tama yes, sir. Sabihin mo, pag mali ako. So, ibig sabihin, ito, mechanical engineer naman ang nag-design. Okay? So, maraming kinukonsider yan. Kumbaga, basta lahat sila, susunod lahat sila sa architectural plan. Okay? Yan yung pinaka-ano doon. Okay? So, sa mechanical plan, ano yung mga makikita natin sa mechanical plan? Siyempre, layout. Layout ng piping para sa aircon. Layout ng ducting. Asaan yung mga riser ng ducting. Usually, itong mga to, meron niyang 5 J's. Sama-sama ang mga MEPF. Andun ang mechanical, andun ang electrical, andun ang plumbing, andun ang pipe ko. Halos sumasama yan. At yan naman yung pinukonsider na ng arkitekto kung saan dapat ilagay yung 5 J's na dapat dadaan ng mga riser ng MEPF. Okay, nakaprograma yan. So usually yan, nakikita yan sa mga hagdan. Yung mga 5 J's, usually. Okay. Ventilation, aircon, yung elevator, saka yung escalator, yan sa mga mechanical yan. Electrical naman, syempre, automatic nga, electrical. Electrical, dinidesign ng professional electrical engineer. Diba? Ikaw ba si electrical engineer? So, electrical engineer, automatic yan. Power supply, lighting, okay, lighting layout, okay, ano pa, saan ngayon yung location ng mga riser, yung location ng genset, kasi lahat may genset naman, hindi pwedeng pa nagparang wala na, so mayroong genset, so yung mga ganon, so makita natin sa electrical plan. Okay. Plumbing, by master plumber, anong nakadesign yan? Siyempre, water line and sanitary, okay, so makikita doon kung ano layout, diba? Minsan yung water line mayroong hot and cold, diba? Yung sewer naman, so makikita doon
Siyempre, susunod pa rin ito, yung sa plumbing, depende pa rin sa architectural plan. Asan ngayon yung mga water closet. Diba? Okay. Maging sa riser. Sa riser nito, sasama din sa riser ng ibang MPF. Okay. Yan yung sa plumbing. Ano pa? Sa plumbing, baka meron kayong mga tanong na gusto nyo maintindihan kung ano yung ginagawa ng mga sa plumbing makikita. Okay? Dito sa plumbing, so, medyo madugo to. Ito yung mahirap pagdating sa construction. Yan. Plumbing at saka fire pro. Kasi may tubig yan. Pag nag-testing na. Yan. May mga time na, tinesting mo na, okay na. Tapos ngayon, nung nag-sealing ka na, nagpintura ka na, pinagana na ngayon yung tubig, tumulo na, patay na yung mga sealing. Okay, yun ang pinakamahirap. Yun sa mga testing. So ito, may mga rules din yan pagdating sa latag. Sa actual, ito pinag-usapan natin plano pa lang. Pagdating sa mga latag, may mga rules dyan. Sino pa yung nasa ibabaw, sino yung nasa ilalim. Diba? Usually dyan, nasa ilalim yung may tubig. Plumbing, saka fire pro. Nasa ibabaw yung electrical para hindi siya mapasa. So, mga ganun. Okay? Pero iba naman yun, ang alam ko kasi, sa plano kasi, mayroong mga tinatawag ng BIM, kumbaga nakakoordinate na lahat ng mga MPF. Okay. Pero siyempre, sa drawing yun. Sabi ko nga, sa drawing nga, mayroong pang supply, kahit millimeter, sa actual pa kaya. So, malino ba? Ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung mga usual, ito yung set of plan para magawa yung isang building. Okay. Topographic survey, para makapag-design yung arkitekto, structural engineer, para masigurado yung safe yung building, structural yung design, so mechanical, o yung tinatawag natin yung MPF, yung utilities. Yan. So, doon makikita. Okay? Good sa tayo. Dito sa set of plan. Baka meron pa kayong ibang nalaman na plano. Wala na ba? Maliban dito sa mga plano. Baka ibang plano na yon.